Wala. Beach wedding or church wedding? Beach wedding. Pag sinabi mong artista, akala ko lang yung mapapanood mo sa TV na ganun lang kadali pala mag-taping, sabihin mo sarap pala ng artista, ganyan. Tagal nag-sync in sama ni Julia na parang wow tayo, si Mara at si Clara. Sampalan, nagsabunutan. Pagdating namin sa airport, nagulat kami may mga kumakantang fans na Vietnamese. Nakaka-proud na alam nila yung Got to Believe, may ganong feeling. And marami talaga akong iniyak. PSY. Yun yung classic love story, yung kailangan namin bigyan ng justice. Si DJ, siya yung bad boy na pwede mo maka-love team. Secret, joke lang. I think yes. That's my favorite. Pakiramdam ko numero uno ako dahil kapag may gusto akong bagay, hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakuha or hanggat hindi ko nabibigay lahat. So I think valid na yung answer na yun. Child star, tween sensation, half of the country's most popular love team, teen queen, and now a blossoming woman. She's all that and more. How to be Catherine Bernardo. The queen bee of Kathniel fandom, Catherine is idolized and revered by her most loyal supporters. Her path to showbiz royalty may have been carved in the stars, but her journey started way back in a small town in Nueva Ecija. Super simple lang. As in, pagka-school, minsan after class, maglalaro kami, patintero, patubang 1, 2, 3, alam mo yun, ice water, ganun. Tapos sunduin ako, tapos bahay. May normal akong ginagawa everyday. Super simple lahat. A simple lass in the province, showbiz was interesting for Catherine. Bata pa lang ako, gusto ko na si Miss Angel Aquino. As in, nung nasa Once Upon a Time siya, yung mommy siya ni Ate Shaina. Magandang tanghali, bayan. Sumali pa nga ako doon dati. Munting miss you. Nanalo ako sa una, tapos sa second, di ako nanalo. Then ako nagsimula talaga mag-artista kasi nga, sabi ko, gusto ko ituloy. Kasi nga natalo ako. She might not have been victorious, but the entertainment world again opened its doors for Catherine. Si ate kasi nun, di ba may summer workshops pag sa ABS, siya yung sumali, tapos wala siyang kasama, gusto niyang kasama. So sinali niya rin ako. Nagpa-audition para maging Star Magic ka, ganyan. Maraming mga auditions para sa mga small roles, tapos pinuntahan ko ganun. Despite the long commute from Nueva Ecija, along with her mommy Min, Catherine embraced her destiny. She played the role of the young Bea Alonzo in the teleserye It Might Be You. Matutulog na kaagad kayo. Magkwento muna kayo ng bedtime story. First time ko magkaroon ng ganun, yung whole day taping na puro ikaw yung eksena. So medyo na-shock ako doon. Tapos, dinirect siya ni Manong Gilbert Perez. One of Catherine's most iconic roles as a child actress was the very Kikay Maya in Super Ingo. Naalala ko doon, super daming accessories everyday kasi super maarte yung role ko. May mga kulay, tapos maraming clips na ganyan. May mga makeup na basta yung Kikay kid. I'm a young lady na dad. Kaya kailangan yung mga clothes ko mabago na kasi mga small na po sa akin. Yun talaga yung first ever show ko na nagkaroon ako ng love team, which is si Makisig. The show aired 10 years ago. Nostalgia hit the cast of Super Ingo and they scheduled a reunion recently. Kasi nag-ano sila nun, reunion na dinner. Tapos, hindi ako pwede kasi may PSY taping. So, sila yung dumalaw. Si Jairus, nakikita naman kami. Pero si Makisig, siya yung hindi ko nakikita. So, nag-reunion kami sa set ng PS1. Kahit medyo bitin. Dati mas matangkad daw ako, yung Makisig na mas matangkad na siya sa akin. Yun yung problema namin dati, yung height niya. It was one hit after another, from the Kikay Maya to the funny Catherine as one of the Bibo kids of Going Bulilit.
Going Bulilit, every Saturday taping, may kita mo tumatakbo-takbo kami sa hallway sa main building. Yung mga may ingay na bata doon. Ay, kinabahan ako. Kala ko tinamaan yung apple. In her young age, Catherine showed everyone her capacity to interpret heavier and more dramatic roles. Parang medyo natakot ako kasi yun yung may scene ka na sensitive na ganun. Tapos sobrang dami nangyari sa kanya nung bata siya, ganyan-ganyan. So sabi ko, parang mahirap. May nagsabi sa amin na yun yung maging way ko para makagraduate na sa bata-bata na kaya rin mag-drama, ganyan. Na totoo, kasi after nun, Mara Clara na yung nangyari. Finally, she got the big break that made her a star to play Mara in the remake of the iconic soap opera Mara Clara, along with her friend and Going Bulilit co-alumna, Julia Montez. Tagal nag-sink in sama ni Julia na parang, wow, tayo si Mara sa si Clara. Nag-work yung Mara Clara because sa relationship namin ni Julia. Mara Clara transformed her into a much admired young actress. Dati, nakapag Mega Mall, Trinoma, kung saan ko gustong mall. But then, nung nagka-Mara Clara, pwede pa rin naman. Pero, tatawagan ka nila Mara. Tapos, bawal na ako pumasok sa ibang shops kasi nagka-endorsements na ako. May gano'n na. So, medyo naramdaman ka ng may artista na ako. Tapos, may cover ka na ng magazine. Minsan, nakita mo na sarili mo sa billboards. So, parang, wow, solid. Up next, Catherine meets the other half of today's iconic love team. Na-break yung ice, sabi niya, okay naman daw pala ako. So sabi ko, sa mind ko, okay din naman pala siya. The cute and bubbly Catherine became a teen idol through the youth-oriented show Growing Up. Na-enjoy namin gawin ng growing up kasi parang kami na yun. Yung kami ni Julia, magkaibigan na, hindi na kami nagsampalan, nagsabunutan. Tapos, barkada po yan, nandun si Neil, sila Diego, sila EJ. So, parang nagkaroon kami talaga ng barkada on and off cam. Tapos si Direk Lino pa yung director, super saya talaga yung growing up. And yun yung nagbigay ng way naman sa amin ni DJ. Parang doon nagsimula yung Kathniel. Catherine was originally paired up with Albie Casino, but due to some circumstances, their tandem didn't push through. Catherine was really destined to be with then newbie Danielle Padilla. Pinapunta ang dami namin nun eh. Sobrang wala hindi ko kaya. Sobrang hiya to the max na hindi ko kaya makipag-usap sa tao. Buti na lang hindi ko inawian yung audition na yun. Just like their characters on screen, it wasn't easy for Catherine and Danielle to warm up to each other. Until... Nahihiya kami sa isa't isa. Na minsan sinasabihan kami kasi nakikita na sa screen na nagkakailangan. Tapos hanggang sa dinrik niya yung glass. Secret, joke lang. May pinag-usapan kaming medyo nakakatawa. Nakadiri. Tapos doon na-break yung ice. Sabi niya, okay naman daw pala ako. So sabi ko sa mind ko, okay din naman pala siya. Crush na yata ako nun. Dalawa lang. Hindi niya. Hindi kasi kami nag-usap. Dahil nga nahihiya ako eh. So wala talaga. Tapos biglang sabi niya, natatay daw siya. Sabi niya sa akin bigla, baka ba narinig sa babae na hindi ko kilala, sinabi sa akin bigla. Ayos ah. Hindi, nag-usap namin. Hanggang naging close na kami dahil hindi, mas parang naging komportable na ako. Hanggang sa nagsimula na yun, yung lokohan. Tapos, naging, hindi na kami nailang sa isa't isa. From a teen show to their own teleserye, Catherine turns into a princess for Princess and I. Yung bangs ko. Grabe yung bangs na yun. Ang kate. Sobra. Kasama ko si Miss Yatchen. So, nung umuo siya dun sa project na yun, nagulat ako kasi akala ko hindi siya pwede dahil sa schedule, but then pwede. So,
isa yun sa mga project na hindi ko makakalimutan. Kasi we went to Bhutan also. In Mikai's quest for her true identity, she unexpectedly found love, or rather, loves, in Danielle, Khalil Ramos, and Enrique Hill. Hindi nga sinasabi sa amin kahit yung final week kung kanino ako mapupunta. Ginawa nila depende kung sino yung magkiklik. So open siya sa lahat. Si Khalil para siya yung best friend mo. Si Enrique siya yung parang Prince Charming. Si DJ siya yung bad boy na pwede mo maka-love team. Tapos hanggang sa ending, parang nag-giveaway si Khalil. Tapos pamimili na lang sila between DJ and Enrique. Kay DJ napunta sa ending. Danielle secured his princess and also another teleserye with Catherine, Got to Believe. That's my favorite. Got to Believe. Si Chicha yung role na favorite ko sa lahat. Kasi masaya siya gawin. Tapos doon ako nag-open sa mga roles na comedy. Si Direk Cathy yung nagpalabas sa akin ng kaya ko rin pala magpatawa, ganun. So, na-enjoy ko siya kasi super gusto ko yung love story ni Joaquin and ni Chichay. As in, yun yung every week, inabangan ko kung ano talaga yung mangyayari, ganyan. Tapos, first time ko nakatrabaho si Direk Cathy noon. Naging close ko rin kasi yung mga family ko rin si Tito Benji Para, si Miss Manilyn Reyes. Naging pamilya, sobrang saya sa set. The kilig they gave their audience and Got to Believe extended far and wide, even reaching Vietnam. Pero nakaka-proud na umabot sa Vietnam yung show na yun. Hindi naman talaga in-expect. Yun yung isa sa pinagmamalaking accomplishments namin ni DJ. Kasi parang hindi lang Got to Believe, pero for the whole ABS na pwede rin tayo international. May ganung feeling. The two got International Acting Awards at the Vietnam Face of the Year Awards and a new fan base. Vietnam was hit by Kathniel fever. Pagdating namin sa airport, nagulat kami may mga kumakantang fans na Vietnamese. Sabi namin, my God, meron na tayo ibang fans, hindi lang Pinoy. Ang galing. Tapos nagka-meet and greet din kami sa kanila, tapos ang dami nilang pumunta. Kaya nakaka-proud na alam nila yung Got to Believe, may ganong feeling. For Catherine's next teleserye, she and Danielle had more intense and dramatic roles as Ina and Angelo. This was the remake of Pangako Sa'yo. Si Ina kasi medyo seryoso, tapos yun nga, parati siyang umiiyak. Grabe yung pinagdaanan niya, wala siyang, di pa niya alam sino yung totoo niyang nanay, ganyan. Habang tumatagal naman, parang medyo iniba nila si Ina na mas modern, mas ganyan, pati si Angelo. Masaya naman nung natapos kasi natuwa naman sila and think ko nagawa naman namin yung tamang sa characters nila. I have handled her in Got to Believe. She's dating the gangster. Tapos nagpangako ako sa iyo for a while. I have seen Catherine mature, not as an actress lang. Naiintindihan niya na better kung ano yung value ng trabaho more than just the money. Nakita ko kung paano niya pagtrabahuhan ng isang eksena. May sarili ng pamantayan sa sarili niya. Ginood mo na, minsan may doubt pa siya. Lalapit pa siya sa'yo. Maganda po ba talaga? Baka pwede pong isa pa, hindi na siya trabaho. May pagmamahal involved. Natuwa ako sa pagbabagong yun kasi merong hunger to be better, to learn more. Up next, from real to real, the teen queen finds her true knight in shining armor. Si Catherine lang naman ever since. Hindi siya yung nag-love team ko. Ano naman dahil na artista ngayon? A top-rating tandem and also a box office team-up. Catherine and Danielle show their love team's prowess in the big screen with Must Be Love. First movie namin ni DJ, yun yung simpleng kilig, alam mo yun, yung childhood love story mo. I love you, Ivan. From romance to horror, the audience's kilig screams turned into horrifying shouts with their movie Pagbag, Siyam na Buhay. This was the highest-grossing horror movie in Metro Manila Film Fest history. Pag sinushoot mo, hindi mo pa siya mafe-feel. Hanggang sa napanood mo, nakakatakot naman pala talaga siya. Masaya ako na nagkaroon ako ng horror movie sa MLFF. Now, who could forget Catherine's iconic line? Gangster! Next, Catherine and Danielle traveled back a few decades for their movie, She's Dating the Gangster. Yun yung
Katapos manood ng tao, yun ang di nila ina-expect na malalim pala yung story kasi sa title akala mo super light lang. Pero ang ganda-ganda ng content. She's Dating the Gangster became the highest grossing movie adapted from a book. This was another record for Kathniel and another blockbuster. Crazy, beautiful. Yan yung naka-locked in kami sa Tarlac, sa Tarukan, sa bundok. Naging eye-opener sa akin yung movie na yun. Ang dami ko natutunan. Marami ako na-meet na Aitas. Nakita mo kung paano yung buhay nila doon. Nakita mo kung gaano sila mga kasimpleng tao, masaya sila sa ganyan. Now Catherine and Danielle are ready to show a more adult side. They've proven how much they've matured as actors in their latest movie, shot in Barcelona, Spain. Sobrang na-in-love ako sa lugar. Kami ni DJ sa Spain. Super ganda. As in, usually kami kasi mabilis ma-homesick pag nasa ibang bansa. Pero yun yung di namin napansin, 3 weeks na pala, may ganon. Feeling ko babalik kami doon, dapat ni DJ. Kasi maganda yung place. Na-excited kami na papanood nila kung gaano siya kaganda sa movie. In Spain, Catherine and Danielle felt the love of our kababayans, especially the Kathniel fans. Gulat nga kami na marami palang Pinoy. Mababait sila kasi yung iba sila yung tumutulong. Tapos medyo nahihirapan minsan kasi may permit kami na ilang oras lang. Tapos napapagalitan kami minsan kasi nakaharang. So makikita mo na excited sila na makita yung movie. Kasi parang yung sa movie, storya ng buhay nila. Kasi nasabi namin, pag pinanood to ng mga OFW, especially mga taga-Spain, super makarelate sila. Kasi ginawa siya based on their true story. In most of her projects, there has been one man who's always been by her side, her ever-trusted partner, half of her love team, and the most special man in Catherine's life, Danielle. Si DJ, as a leading man, super gentleman, maalaga, caring. Yung sa eksena, nakakakuha ka sa kanya, makahugot ka talaga from him. Never pa ako nagkaroon ng ibang leading lady. Si Catherine lang naman ever since. Papasalamat ako dun na si Catherine talaga. Talagang sobrang thankful ako na feeling ko lang ang swerte ko na kasama ko si Catherine parati kahit saan. Ang dami pa namin napapasaya mga tao. So, yun pa lang parang blessing na yun. Pag naka-heels ka, pag iinom ka, kung nauuhaw ka, kung pawis ka, ano yan, may checklist. Pag may dala ka, automatic kukunin. Basta, yung parati niya minamake sure na dapat okay ka. Parang ganun din siya. Gusto niya rin akong intayin kahit di pa ako. Tapos ako naman na yun. Kasi kung na akong intayin. Pagka may sakit ako't lahat, yun, bad trip pa yun pag di ako minom ng mga gamot. Pati airmat niya. Grabe ako alagaan pagkakasakit talaga ako. And sa pagkain, ayaw niya nagugutom ako talaga. Kaya siya may kasalanan kung ba't ako tumaba ng crazy beautiful niya. Magandang kombinasyon yung isang gentleman na pa-bad boy at isang soft na babae. Individually, they have their own talents. Meron silang galing. Then it works. They can't imagine not being together, on cam or even off cam. God's perfect time talaga. Ang galing kasi pinilit lang siya pumunta din sa audition na yun. Basta parang lahat nag-fall into the right places. Tatrabahuhin niya talaga para mag-work kayo. Kung hindi siya yung naging love team ko, malamang dahil na artista ngayon. Malaking parte si Catherine sa buhay ko bilang artista. Best partner dahil nafe-feel namin yung mga pagkukulang namin sa isa't isa. Siguro kung di ko nakilala si Catherine, iba yung pagkatao ko sa ngayon kaysa dati. Kasi dati masyado akong magulo eh. Na-tame niya ako. Napakaraming na itulong ni Catherine kay Danielle dahil siya naman talaga ang nauna sa industriya. As the man who truly knows Catherine, Danielle reveals the real woman behind the camera, the lady who has captured his heart. Very mature na si Catherine. Una, yung appearance niya. Talagang woman na rin. And sa mga decisions niya, hindi nakagaya dati. Ang dami namin mga debate sa mga bagay. Galing na siya mag-desisyon. And kaya niya na mag-desisyon mag-isa niya. Danielle reveals just how important family is for Catherine, despite her hectic schedule and her status as showbiz royalty. Full effort siya lang. Nakiliksing talaga. Siyempre, unang pamangkin niya yan eh. Baby din siya ng mga ate niya. May kuya din siya. Sa bahay nila, chill lang sila. Pag sinabi na airmat niya, ganun dapat. Pareho kami. Respetado ang mga desisyon niya at ni Tita Min. So. But how is Catherine's relationship with his family? Ayun, kulit sa nanay ko yun. Nakulit ng nanay ko. Very close sila ni Mama. Pag pumupunta niya sa bahay, siya nakatambay sa mga kapatid kong babae.
Hindi niya alam paano siya susuksok sa aming mga lalaki. Kaya doon muna sa mga kapatid ko. The two just recently admitted that they are exclusively dating each other. Mas exclusive kami sa isa't isa. Hindi pa pwedeng na iba. Danielle reveals details on how they can't get enough of each other even on their free days. Kailangan sa kanya na nagagalit siya pagka hindi kami nakikita sa free day. Sabihin niya sa akin, hindi porket nakikita tayo sa trabaho, hindi pareho yun sa free day. Okay. Mailigo na ako. Ba't na tayo? Especially during times that she's troubled, Catherine has Danielle to drive away the blues. Sa akin lahat ng bato na yun. Trabaho ko. Pag-aangin ng loob niya. Up next, get to know more about your teen queen. Well, before, mabalis ako maapektuhan. Pero ngayon, natuto ko na siyang hindi pansinin and mas healthy yun. Pinatorture ko yung sarili ko. Binabasa ko talaga. Aside from acting, Catherine has made her name as a bankable endorser, an in-demand cover girl, a constant trending topic, a platinum recording artist, and even as a hit author. She's earned recognition as a respected young actress, a fashion icon, trendsetter, the it girl, and now she's a woman who has finally come into age. But Catherine is raring to achieve more and learn more. Madami pa. Gusto ko makatapos ng college, gusto ko mag-photography lessons, pag-makeup class, cooking class, madami. Gusto ko mag-travel, so ang dami pa. So feeling ko, na-excite na ako habang tumatagal kasi mas marami kang gusto gawin. So parang may goals ka. Catherine acknowledges the secret why their love team has become phenomenal. The fans. Sila yung bumuhay sa akin eh. Sila yung naglagay sa akin kung nasan ako ngayon. Yung pagmamahal na nabibigay nila sa amin. So, ano ba naman yung bigay mo rin kung ano talaga yung deserve nila. Kasi grabe sila magmahal. Super solid and super pasalamat namin. Just like Catherine, Danielle expresses his sincerest gratitude to all their loyal supporters. Habang masaya kami ni Catherine, masaya na rin sila. Ganun. Very thankful ako sa mga castmates kasi kahit konting ano lang namin, grabe yung reaction niya. Nakaka-laugh din sila minsan. At saka yung mga edits nila na nakikita ako sa Instagram. Actually, lagi kong yung mga gawa na ng mga edits. Talagang ginagawa akong wallpaper. Tingnan, nilagyan ako ng kapa. And as a treat to all of Catherine and Kathnielle's fans, here on Numero Uno, Catherine personally answers her fans' questions. The floor is yours. Here's #AskCatherine. Ilang abs ang meron ka? Sa ngayon, failing. Wala. Kasi, kakain kami ng kain sa Barcelona. Grabe yung rice. Ang laki. Naubos ko siya. Tapos, sa DJ din niya naubos. So, medyo dinisiplina ako sa sarili ko. So, ngayon, wala. Kailangan ko rin mag-workout. Natutulog siya ngayon. Sino ang motivation mo sa pag-workout? Mga Victoria's Secret Angels. Saan ka pinakamagastos? Feeling ko magastos ako normal. Yung pinagkakagastos ng babae. Damit, shoes, bags, mga ganun. Beach wedding or church wedding? Beach wedding. Ano masasabi mo sa mga nang babash sa'yo? Well, before, mabalis ako maapektuhan. Pero ngayon, natuto ko na siyang hindi pansinin. How can I lessen my insecurities? Meron din ako nang di ko kung paano yung sasagutin. Parang love yourself. Carmen, what are your tips to remain positive and happy in life? Surround yourself with happy people. Give us your idea of a perfect all-girls night out. For me, out of town, maybe sa beach or something. Sa beach or kahit sa bahay ko lang nga eh. Tapos maraming pagkain. Tapos comfy yung suot, malamig. And basta pag di planado, mas maganda. Sino mas makulit? Si Lexine or Jordan? Pareho sila makulit. What's your favorite bonding with Lexine? Watching movies and playing random stuff kung anong laruan niya sa moment na yun. Do you have any pressure that you are one of the role model of the teens today? Yes, meron. Siyempre, kailangan sa lahat ng gagawin ko, isipin ko na kung mako-apekto ba ito sa akin, pero kung mako-apekto rin sa ibang tao kung makita nila. What makes you happy? Food.
you will be given a chance to go and bond with your fans. Maybe sa isang place na marami kaming pwedeng gawing activities. Kung mapa-sports or kung gusto nilang chill lang. Anong ginagawa mo pag bored ka? Nanonood ng movies? Or magmamod? But ano na yung nabigay sa'yo decision making ni Mom? Ano na yung pagdili ko na mag-decide? Sa schedules, minsan, binibigay niya na sa akin. Tapos, sa mga kailangan ko sa money siya. Hindi ko kaya po sa money. Siya na yung bahala financially. Pero yung sa mga schedules, kung mga pipiliin ako mga bagay, binigay niya na yun sa akin. What irritates you the most? Waiting. Yeah, I hate waiting. Super impatient akong tao. Yun yung pati natin pinagawa ni DJ. Pwede mo bang pagsayawan si kay DJ sa ASAP kahit one time lang? Imposible. Beses ko na siya sinunod. Hindi mangyayari ate. Kukonsa si Taylor Swift at TJP. Saan ka pupunta? Siyempre kay DJP. Siyempre kay DJ, no? Tapos after, habal ako kay Taylor Swift. Catherine has passed her teen years, but she will forever treasure and cherish the title bestowed upon her as the Teen Queen. Good example, maging normal. Yung dapat makita ka nila, not just ang artista, pero kung paano ka as a normal teenager para makarelate sila. Kasi, yun naman yun parang artista ka lang kasi may camera. Pero pag off-cam, yun yung normal teenager ka rin, may normal problems ka din, kagaya ng problema nila. Pag aalis ka, kailangan mo pa rin magpaalam, ganun. So, feeling ko, yun yung dapat, yung makarelate sila kung bakit ako nilang tinawag nila. With all her achievements, what makes Catherine Bernardo numero uno? Makaramdam ko numero uno ako dahil kapag may gusto akong bagay, hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakuha or hanggat hindi ko nabibigay lahat. Parati ko sinasagot, yung dating Catherine, siya yung nasa cocoon, but now, parang butterfly na siya. Yung very free and hindi na siya takot kung ano yung mangyayari.